Matapos nating talakayin ang mga paraan ng pangangalap ng datos gamit ang primarya at sekundaryang batis, pwede rin nating isipin na meron tayong tinatawag na elektronikong batis ng impormasyon. Lalo na ngayon na palasak na ang paggamit ng mga impormasyon na nakuha mula sa mga online na materials. So narito ang ilan sa mga online na material na pwede nating bisitahin sa mga elektronikong devices natin, kagaya ng Philippine e-journals, ang Katipunan, ang Daluyan, ang Social Science Diliman, ang Humanities Diliman, ang Philippine Information Agency, of course, alam natin na nanggaling ito sa pamahalaan, ang Official Gazette na may kinalaman pa rin sa pamahalaan, ang mga website ng mga samahang mapanuri at may advokasiyang panlipunan, ang kagaya ng Ibon Foundation, ng Philippine Center for Investigative Journalism, at ang Vera Files. May mga online news sites din tayo, kagaya ng ABS-CBN, ng GMA7, ng PTV, ng CNN, ng Philippine Daily Inquirer, ng Manila Bulletin at ng Philippine Star. Ngunit may mga paalala tayo sa pagpili ng mga online news sites, no? Kailangang piliin natin ang online news sites na naglalathala ng artikulong may iba't ibang panig, no? Hindi lamang panig ng isang grupo, kundi panig ng lahat ng sangkot sa issue o sa paksa. Piliin din natin yung news sites na marunong umami ng kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng paglathala nito. Ganun din, piliin din yung online news sites na hindi naglalabas ng propaganda na nagpapabango lamang sa isang tao o institusyon. Ibig sabihin, hindi nagpapagamit sa kung sino-sinong taong may kapangyarihan. At syempre, piliin natin yung news sites na inaalagaan ang kanilang kredibilidad sa pagbabalita. Yung matibay ang integridad na maipakita at maipabatid lamang ang tamang impormasyon ng walang pagbibigay pabor o pagkiling sa kung sino-sinong personalidad. Ngayon, sa pagbasa ng impormasyon mula sa mga primarya, sekundarya at mga online sites, alamin natin ng maigi, no, ang nasabing teksto sa pamamagitan ng pagbabasa nito ng ilang beses, no, upang maunawaan natin ng mabuti ang teksto. Basahin ng makailang beses. Then, kailangan talagang maging matalas tayo, no? Matalas ang isipan natin sa mga pahiwatig sa teksto. Hindi lahat ng mga mananaliksik ay may malawak na kaalaman tungkol sa mga pahiwatig o mga clues. Kaya kailangan din na maalam ang mananaliksik upang ma-decode niya ng maigi kung ano yung naipahihiwatig na impormasyon sa nasabing teksto. Ang panapos nating paksa ay tungkol sa pagsusuri ng datos mula sa kaugnayan at buod ng mga impormasyon hanggang sa pagbuo ng pahayag na kaalaman. Gabay sa pagsusuri ng datos ang layon o purpose ng pananaliksik upang maisagawa ang mga sumusunod. Una, ang pagbibigay ng ugnayan ng mga impormasyon, connection ng mga impormasyon.
Pangalawa, ang pagbubuod ng impormasyon. At pangatlo, ang pagbubuo ng pahayag ng kaalaman. Nasusuri ang kaugnayan ng mga datos sa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba nito, ang bentaha at disbentaha, ang pagtaguyod o pagsuporta o di kaya pagtutol sa nasabing paksa, ang pagpapalalim o deepening, at ang panglima, ang paglilinaw o verification. Pang-anim, maaari din nating suriin ang datos sa pamamagitan ng semantikong relasyon sa pagitan ng mga impormasyon. So, may mga pamamaraan upang ma-decode natin ang semantikong relasyon ng mga impormasyon. Una, estriktong paglalakip. Ano ang estriktong paglalakip? Meron tayong formula na ang X ay uri ng Y. Halimbawa, ang pagsuot ng face mask ay isang uri ng pagpapahalaga sa kalusugan. Okay? Pangalawa, ang espasyal na semantikong relasyon. Ang formula dito ay ang X ay isang lugar o bahagi sa Y. Halimbawa, ang virtual classroom ay isang bahagi ng pisikal at simbolikong espasyo ng buhay estudyante. Pangatlo, pagbibigay katwiran. So, ang formula dito ay ang X ay isang rason para gawin ang Y. Halimbawa, ang pandemya ay isang dahilan ng pagkakaroon ng OTL o ng online teaching and learning. Pang-apat ay ang sanhi at bunga o ang kinalabasan. So, ang formula dito, ang X ay sanhi o resulta ng Y. Halimbawang pahayag, ang pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit ay resulta ng pagsuot ng face mask. Panglima, lugar ng isang kilos. Ang formula dito, ang X ay isang lugar para gawin ang Y. Halimbawa, ang EDSA ay isang lugar para sa malawakang protesta. Pang-anim, gamit. Ang X ay ginagamit para sa Y. Halimbawa, ang social media ay maaaring ginagamit ng mga propagandista upang maghasik ng maling impormasyon. Ikapito, paraan kinayarian. Ang X ay isang paraan para gawin ang Y. Halimbawa, ang pagkakaroon ng national ID ay isang paraan para mapigilan ang terorismo. Pangwalo, pagkakasunod-sunod. Ang formula dito, ang X ay isang hakbang sa Y. So, halimbawang pahayag, di umano, ang ATB ay isang hakbang tungo sa kaayusan at kapayapaan. Pangsyam, atribusyon. Ang X ay katangian ng Y. Halimbawa, ang kawalan ng aksyon ng Pilipinas laban sa pag-ukupa ng China sa Spratlys ay isang katangian ng mapagbigay na bansa. So, ang X ay katangian ng Y. Maaari din nating tingnan ang ugnayan at buod ng impormasyon sa pamamagitan ng coding at pagsusuring estadistika. Ano ba ang coding? Ang coding o ang pagkukuda ay isang intensibong proseso ng pagsusuri ng datos tungo sa pagbuo ng mga bagong kaalaman.
Sa kwantitatibong dulog sa coding, ang ating mga datos na nagmula sa mga instrumentong ginamit, halimbawa yung mga questionnaire, yung mga test, mga checklist, ang mga sociometric devices, ang lahat ng ito ay karaniwang binibilang at ginagawa ng pagsusuring statistical analysis para malaman kung ang katuturan nito. So, ibig sabihin, wala pang gaanong katuturan ang mga nalikom na datos kung hindi ito ay isasalin sa forma o anyo kung saan ito ay masusuri na natin magamit ang deskriptibo at inferential na estadistika. So kapag na-compute na ang resulta, halimbawa yung bilang, yung porsyento at average para sa deskriptibong estadistika, yung value ng asosasyon, korelasyon at difference para sa inferential na estadistika, maaari na tayong gumawa ng interpretasyon tungo sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman na tutugon sa mga layon ng ating pananaliksik. Sa pagbubuod ng ating impormasyong nakuha, kailangang isagawa natin ang mga sumusunod. Una, basahin ng mabuti ang teksto bago tukuyin ang mga susing salita. Alamin ang paksang pangungusap at ang tema upang malaman ang synthesis o pinakapunto ng teksto. Pangalawa, gumamit ng angkop na elemento at istruktura ng buod. Pangatlo, sa pagbubuod ng mga panayam at talakayan, ang coding ang pinakamabisa. Pang-apat, iwasan ang mapanlahat na pahayag kung kaunti lamang ang kalahok na tinatanong tungkol sa paksa. Sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman, sagutin ng malinaw ang mga layo ng pananaliksik o eto yung mga tanong na hinahanapan ng kasagutan sa pagsasaliksik. So, sa pagsagot ng malinaw ng mga layo ng pananaliksik, gamit ang mga temang napalitaw mula sa pagpoproseso ng impormasyon. So, sa madaling salita, sagutin kung ano ang paksa at ano ang layo ng pananaliksik. Pangalawa, ipaalam mo kung bakit bumuo ng pahayag ng kaalaman. So, ibig sabihin, sagutin mo ang tanong na ano ang iyong pakay sa nasabing sitwasyong pangkomunikasyon. Pangatlo, i-edit ang iyong pahayag bago ibahagi. So, titingnan maigi ang kawastuhan ng mga gamit ng mga salita, ng gramatika, ng pagbabantas, ng kaanyuan, ng estruktura, ng organisasyon, ng kaayusan ng paggamit ng estruktura, yung hindi paligoy-ligoy, at syempre ang kalinawan ng mga pahayag. Okay, hanggang dito na lamang muna. Napakarami na nating paksang na pag-usapan. Naway makapaglaan kayo ng sapat na panahon upang pag-isipan ng malaliman ang mga paksa na naibahagi ko ngayon sa inyo. Maraming salamat at naway pagpalain kayo ng puong may kapal.